Magandang araw, narito na po ang Balitang Business. Nakapag-secure ng nasa 22.2 bilyong piso na budget ang Maharlika Investment Corporation o MIC mula sa pamahalaan para sa investment commitments nito ngayong taong 2024. Ayon kay Department of Budget and Management o DBM Secretary Amena Pangandaman, ang naturang halaga ay mas mababa kumpara sa iminungkahing 36.6 na bilyong piso na corporate operating budget na una nang isinumite ng MIC sa kanilang kagawaran para sa fiscal year 2024 sa unang taon ng operasyon nito bilang isang state-run company na namamahala rin sa 125 bilyong piso na sovereign wealth fund ng Pilipinas. Paliwanag ng kalihim, una munang hiniling ng MIC ang 60% ng 36.1 bilyong piso na dedicated fund nito para sa capital outlays mula sa total planned spending nito para sa taong 2024. Samantala, sabi naman ni MIC President at Chief Executive Officer Rafael Consing Jr., ang budget na ito ay sumasalamin sa halaga ng mga investment commitments nito ngayong taon. Anya, target nilang masimulan ang deployment hinggil sa mga proyektong nakapaloob sa Maharlika Investment Fund pagsapit ng taong 2025, ngunit ngayong taon, anya, titiyakin nila ang lahat ng commitment ukol dito. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinaghahanda ng Energy Regulatory Commission o ERC ang publiko dahil sa posibleng pagtaas ng singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Kung maalala, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagsuspinde sa operasyon ng Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Layon ng hakbang na ito ng Pangulo na mapigilan ang pagtaas ng kuryente dahil sa manipis na supply nito. Ang pagsuspinde sa operasyon ng WESM ay gagawin lamang tuwing isinasailalim ang Luzon at Visayas grid sa Red Alert. Sa isang panayam, sinabi ni ERC Chairperson Attorney Mona Lisa de Malanta na magiging dahilan naman ito para sa pagtaas ng generation at transmission charge na kadalasang ipinapataw ng power generators, kabilang narito ang mga independent power producers o IPPs. Sa ngayon ay hindi naman malinaw kung magkano ang aabutin ng nasabing posibleng taas presyo nito. Nilinaw naman ng ERC na pwede pang kumuha ng kuryente sa WESM ang mga power distributors sa bansa. Tuwing itataas naman sa Red Alert ay saka lamang ipatutupad ang itinakdang presyo nito batay sa kautusan ng Pangulo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inihayag ni Metro Manila Council o MMC President Francis Zamora na plano nitong imongkahi na baguhin ang mall hours sa National Capital Region o NCR. Layon nito na matugunan ang nararanasang mas matinding trapiko sa buong rehiyon. Sa kanyang palagay ay hindi anya dapat na magsabay ang mall hours at ang rush hour o dapat anya na magkaroon ng standard operating hours ang mga mall. Anya, ito ay imumungkahi pa lamang niya sa iba pang miyembro ng naturang konseho sapagkat marami pa anyang bagay ang kanilang kailangan na mapagpulungan ukol dito. Kasabay nito ay ipinunto rin ni Zamora na magandang suhestyon din anya ang kalimitang kanilang ipinatutupad tuwing Christmas season bilang tugon sa mas sikip na daloy ng trapiko. Kung maalala, kamakailan lamang ay may ilang mga lokal na pamahalaan ang nagpatupad ng bagong work schedule sa kanilang mga lugar mula alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon upang hindi nakaspread out ang peak hours sa rehiyon.
lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.